kaparokya, unang araw pa lamang po ay maganda na po kagad ang lumabas sa advertisement ng Eat Bulaga. At sino po sa inyo ang nakapanood ng pananghaliang programa ng Madlang People at sino din po sa inyo ang nakapanood ng noontime show ng Iconic Trio? So mag-iiwan po tayo ng katanungan mga kaparokya at yung sasagot mga kaparokya ang siyang isa-shoutout po natin sa next episode po natin. So ang tanong po natin mga kaparokya, ano ang katanungan sa jackpot round ng Laro Pick? At sa Eat Bulaga mga kaparokya, sino ang celebrity guest kanina sa The Age is Right? So kung nanonood kayo or kung nanood po kayo kaninang episode, ay masasagot nyo po ang mga tanong po natin about sa dalawang pananghaliang programa. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So sa mga viewers po natin overseas, mag-iingat po kayo palagi. At tulad ng ating sinasabi, kayo po ang tunay na bayani ng bansang Pilipinas. So mga kaparokya, kanina sa opening number ng dalawang pananghaliang programa, ang side A po ang siyang nag-perform sa 8 Showtime at parang hindi po tayo nasanay mga kaparokya na bago po ang vocalist ng side A. Dati po ay si Joey Generoso at ngayon po ay may bago po silang band vocalist at ang pinerform nga po nila ay ang kantang Forevermore. Ito po yung iconic song ng nasabing banda at mas maganda talaga sa pandinig natin ang isang Joey Generoso, yung original po na kumanta ng Forevermore. Samantala sa Eat Bulaga mga kaparokya ay singing queen naman po ang opening performer ng nasabing noontime show at kitang-kita po natin mga kaparokya na very active ang singing queen sapagkat nakikita po natin sila sa lahat po ng segment ng Eat Bulaga mula sa The Age is Right hanggang sa Gimme 5. Isa na rin po sila sa nagtatanong mga kaparokya sa mga audience. So dyan po nagpo-function mga kaparokya ang singing queen dahilan kaya naniniwala po tayo na never pong tatanggalin ng Eat Bulaga ang nasabing singing group. So again, side A para po sa Showtime at singing queen naman po para sa Eat Bulaga. So magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. So para po sa Showtime, sila po ay may total na 35,000 pesos. Sa 35,000 pesos mga kaparokya, 20,000 dito ay sa elimination round ng Laro Pick sapagkat hindi nga po nasagot ng celebrity contestant na si Brent Manalo ang kasagutan sa jackpot round. At ano nga po ulit ang tanong sa jackpot round ng Laro Pick? Sagutin niyo po mga kaparokya sa comment section at isi-shoutout ko po kayo by next video po natin. Pero mga kaparokya, binigyan po ng 50,000 ng mag-partner or love team na si Brent Manalo at yung Mika, ang partner na contestant nga po ng celebrity contestant na ito or yung naglaro nga po sa jackpot round ng Laro Pick. Samantala, sa tawag ng tanghalan naman po ay 15,000 pesos. Of course, 10,000 para po sa winner at 5,000 naman po sa non-winners. So, in-announce po yan. Samantala sa Eat Bulaga, sila po ay napamahagi ng total of 134,000 pesos. At sino mga kaparokya yung celebrity guest ng The Age is Right? Paki-comment naman po mga kaparokya. Yan po ay kung talagang nanonood po kayo ng video ko po na ito. So, yun nga po mga kaparokya, ang The Age is Right ay nakapamahagi ng total of 29,000 pesos sapagkat may nakakuha po ng tamang sagot with 5,000 at 2 non-winners with 4,000 pesos, 2,000 each para sa dalawang hindi po nagwagi
sa nasabing segment. At ang naglaro nga po sa jackpot round ay nakatanggap po ng 20,000 pesos with a total of 29,000 pesos. Sa sugod bahay naman po mga kaparokya, binigyan po ang nagwagi sa heart to heart ng 5,000 pesos. Sa nakapila naman po ay nakatanggap ng tig for 5,000 with equivalent of 20,000 dahil apat po ang nagwagi sa mga nakapila at sa nanalo nga po sa sugod bahay ay binigyan nga po ng 30,000 meaning ay 55,000 pesos ang ibinahagi para sa segment na sugod bahay. Samantala sa Gimme 5 sila po ay nakabumahagi ng 50,000 pesos. Sa audience ay dalawa po nakasagot. Sa dalawang non-winners mga kaparokya ng Gimme 5 ay meron po silang natanggap na tig 10,000 pesos at sa naglaro nga po sa jackpot round ng Gimme 5 ay nakakuha po sila ng 20,000 pesos sapagkat isa lamang po ang nasagot nila sa jackpot round. So again, 35,000 para po sa Showtime, 134,000 pesos naman po para po sa Eat Bulaga. By the way, ang pot money ay tumataginting na 550,000 pesos. Kung nasagot po yan mga kaparokya ng celebrity contestant na si Brent Manalo, tatanggap po ng tumataginting na 550,000 yung napiling partner po nito sa nasabing segment. At dito mga kaparokya ay lamang naman po pagdating sa pamimigay ng papremyo ang Eat Bulaga at kapag kinumbine po natin ang papremyo ng dalawang noontime shows, 169,000 pesos po ang ibinahagi ng dalawang pananghaliang programa. So magawi tayo sa ads or sa advertisement na lumabas sa Eat Bulaga. Tulad ng sinabi po natin, unang araw pa lamang po ay bulusok ang advertisement or number of ads ng pananghaliang programa ng mga legit Dabar Cats. Bakit kanyo mga kaparokya? Sa unang gap ay meron po silang 21 TV ads at sa pangalawang gap ay 20 TV ads with a total of 41 TV ads. So last week mga kaparokya ay 37 ads. So ngayon naman po ay 41 TV ads. So, magandang panimula po ito para sa advertisement ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. So last week nga po ay meron nga po silang total na advertisement na 223 TV ads. So hindi po nito naabot or hindi po nito nalagpasan ang 226 TV ads nitong nagdaang mga linggo. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It Showtime naman po na may 19 million followers. So sa oras na 2:05 PM, ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. So hanapin po muna natin ang live ng It Showtime. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may segment na Gimme 5. So, dito mga parokyan, makikita po natin na ang It Showtime po ay may 1,700 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 3,200 live viewers. So, again sa oras na 2:06 PM, ang It Showtime po ay may 1,700 live viewers. Samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,200 live viewers. So, bali ang views ng It Showtime ay i-convert na po natin yan into 2,000 viewers. So, ibig sabihin, ang Eat Bulaga po ay may 3,000 viewers at ang It Showtime ay may 2,000 viewers. So, magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang It Showtime under GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 40.8 million subscribers. Samantalang ang Eat Bulaga under TV5, sila po ay may 2,072,000 subscribers or 2.72 million subscribers. So, sa oras na 2:06 PM, ang It Showtime under GMA Network, sila po ay may 32,000
viewers or 33,000 viewers. Samantalang ang Itbulaga naman po under TV5, sila po ay mayroong 34,000 viewers. So again, sa oras na 2:05 or 2:07 PM ang showtime, sila po ay may 33,000 viewers at ang Itbulaga under TV5 ay may 34,000 viewers. So dito mga kaparokya ay lamang ng 1,000 views ang TV5 against sa GMA Network. So titinalo ng TV5 ang GMA sa views online. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.76 million subscribers. At sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.76 million subscribers. So sa oras na 2:07 PM ang It's Showtime, sila ay may 73,000 viewers. At ang Itbulaga naman po, sila ay may 101,000 viewers. So anong nangyari sa views ng main YouTube channel ng Itbulaga? Sobrang baba po yan pagdating sa Gimme 5. So ulitin natin, as of 2:08 PM ang It's Showtime, sila po ay may 73,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 101,000 viewers. So dito makita po natin na lamang ang main YouTube channel ng Itbulaga against sa main YouTube channel ng It's Showtime. Kaya pala mataas ang views ng TV5 ay dahil malamang sa malamang ay nagkaroon ng technical difficulties ang main YouTube channel ng Itbulaga. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa It's Showtime ay 2,000 views pagdating sa Facebook Live. 3,000 views naman po sa Itbulaga. Sa main YouTube channel, 33,000. Sa GMA Network, 34,000 naman po sa TV5. At sa main YouTube channel mga kaparokya, 73,000. Sa It's Showtime, 101,000 views naman po sa Itbulaga. So again, 108,000 total views ang nakuha ng It's Showtime. 138,000 views naman po sa Itbulaga. So dito ay lamang na 30,000 views ang pananghaliang programa ng Iconic Trio against sa noontime show ni na Vice Ganda, Vong Navarro, Jong Hilario at Ann Cortez. So dito ay wagi pagdating sa online viewership ang pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads. At masasabi natin na tambak ang inabot ng It's Showtime sa nasabing noontime show ng legendary Trios. Yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:10 PM. Magpapaalam na po ko sa inyo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.